Minsan ba inyong natanong sa inyong mga sarili mga bata kung bakit mapait ang kape? Bakit nga ba at paano ba ito nangyari? Ngayong araw na ito ay ating aalamin ang dahilan. Handa na ba kayo? Makinig sa alamat kung bakit nga ba mapait ang kape. Noong unang panahon, bago pa man masakop ng mga kalsada at gusali ang kalupaan, may isang baryong tahimik na namumuhay sa paanan ng isang mataas at mahiwagang bundok. Ang bundok na ito ay tinatawag ng mga tao na bundok alindog sapagkat pinaniniwalaan nila dito naninirahan ang mga espiritu at diwata na tagapangalaga ng kalikasan. Ang baryong nasa paanan nito ay payak ngunit masagana. Napapaligiran ng mga punong kahoy, malinaw na ilog at matatabang lupain angkop sa pagsasaka. Isa sa pinakamahalagang biyayang natagpuan sa balyong ito ay ang isang kakaibang halaman na tumutubo lamang sa kanilang lupain. Ang halamang ito ay may makintab na dahon at maliliit na bungang kulay berde. Kapag ang bunga ay inani, pinatuyo at pinakuluan, naglalabas ito ng napakabangong amoy at may taglay na matamis na lasa na nagbibigay lakas at sigla sa katawan. Tinatawag ito ng mga tao na kape. Para sa kanila, ang kape ay hindi lamang inumin, kundi simbolo ng pagkakaisa, sipag at pasasalamat sa kalikasan. Bago pa man mag-ani ng kape, ang buong baryo ay nagsasagawa muna ng maikling ritual. Sama-samang nagdarasal ang mga matatanda, kabataan at mga bata upang pasalamatan ang diwata ng bundok sa biyayang kanilang natatanggap. Itinuro sa bawat isa na ang kalikasan ay hindi dapat inaabuso sapagkat ito ay may buhay at damdamin. Sa baryong ito, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Amara. Siya ay ulila na sa ama at ina, ngunit pinalaki siya ng kanyang lola na nagturo sa kanya ng mabuting asal, kasipagan at paggalang sa kalikasan. Kilala si Amara sa buong baryo bilang masinop at mapagmalasakit tuwing madaling araw. Bago pa sumikat ang araw, gumigising na siya upang mag-igib ng tubig, maglinis sa bakuran at maghanda ng kape para sa kanyang lola at iba pang pangangailangan. Para kay Amara, ang paghahanda ng kape ay isang banal na gawain. Maingat niyang pinipili ang mga bunga, nililinis ang mga ito at pinakukuluan ng may pagdarasal. Kapag may kasakit, nalulungkot o napapagod, si Amara ang unang lumalapit, dala ang mga tasa at mainit na kape at mga salitang nagbibigay aliw. Dahil dito, minahal siya ng buong baryo at itinuturing na parang sariling anak. Ngunit, hindi lahat ng tao sa baryo ay may kasilak ng puso. May isang lalaki roon na nagngangalang Daro. Siya ay kilala sa kanyang katamaran at kastiman. Ayaw niyang magtrabaho sa bukid at palagi niyang sinasabi na ang sipag ay para lamang sa mga mahihina at isip. Madalas siyang umasa sa bagay ng iba at lihim na naiinggit sa pangalan at pagmamahal na natatanggap ni Amara. Habang nakikita ni Daro na ang kasaganaan ng ani ng kape, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang masamang hangarin. Bakit kailangan pang maghati-hatiin ang ani? Hulong niya sa sarili. Kung akin lamang ang lahat ng kape, magiging makapangyarihan ako at hindi na kailangang maghirap. Sa halip na magsikap, pinili niyang pairalin ang kasakiman. Isang gabi, nang baluti ng dilim ang buong baryo at ang buwan ay bahagyang natakpan ng ulap, palihim na nagtungo si Daro sa taniman ng kape. Walang paggalang niyang sinira ang mga halaman, pinutol ang sanga at tinapakan ang mga puno. Ang bawat yapak niya ay may kasamang halakhak. Tila ba ikinatutuwa niya ang pagkawasak ng biyayang pinaghirapan ng buong baryo. Hindi niya alam na ang bawat kilos niya ay nasasaksihan ng diwata ng bundok alindog. Ang diwata ay nagngalit sa galit at lungkot. Nakita niya hindi lamang ang pagkasira ng mga halaman, kundi
ang lalim ng kasikriman ng puso ni Daro. Para sa Diwata, ang ginawa ng lalaki ay paglapastangan, hindi lamang sa kalikasan, ngunit pati sa pagkatao ng mga taong namumuhay ng may kabutihan. Dahil dito, nagalit ang Diwata at pinarusahan si Daro. Kaya't ang minsay matamis na kape ay naging mapait. Ang alamat kung bakit mapait ang kape. Inihahandog ng unang pangkat.